Oo. Ito yung sunod, mga kababayan, ha. Ito, pakinggan yung mabuti ito, mga kababayan. Yung sunod nating pag-uusapan ay yung patungkol po dito no sa sinabi ni Cayetano na si PBBM daw ang may kasalanan kung bakit hindi matuloy-tuloy itong kanyang pinangakong 10,000 ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Sabi kasi niya, mga kababayan, hindi daw pumayag si PBBM. Paano papayag ang presidente kung ayaw nga pirmahan ng mga kongresista at senador? Kasi ganito yan mga kababayan, no? I-explain ko sa inyo bago ko i-play yung naturang video. Ganito yan. Halimbawa, ako si Alan, meron akong proyekto, kasi ako politician ako eh. Meron akong project na 10,000 ayuda per Pilipino, family. So, syempre, politician ako, kaya ako binoto kasi may pangako. Pinangako ko lahat ng Pilipino kapag ako nanalo pagka-senador. Bibigyan natin ng 10,000 ayuda ang bawat pamilya. Ang problema, paano mo ibigay sa kanila kung mismong ang kapwa mo, kongresista or senador, hindi papayag? Kasi bakit? Kapag pumayag sila doon, 10,000 ni Cayetano, aprobahan natin sa Kongreso, sa Senado, tapos pirmahan ni PBBM. So do you think yung mga kapwa mo kongresista at senador papayag sila? Hindi. Bakit? Pag-aprobahan natin to, si Cayetano sisikat. 10,000 yan eh. Once na matanggap ng bawat pamilya yan, ang papasok sa utak at isip ng mga Pilipino, si Cayetano. So paano naman tayong mga kapwa niya senador? Wala tayong papel. Kaya ngayon mga kababayan, hindi inaprubahan ng mga senador at kongresista yan. Ilang beses ipinopropose ni Cayetano yan? 3. Una, ayaw ni Digong. Pangalawa, ayaw ni Digong. Pangatlo, kay PBBM, wala. Kasi bakit? Hindi nga pumapayag ang mga kapwa niya politician. Di ba? Kasi bakit mga kababayan? Kung papayag sila sa project ni Cayetano na yan, makikilala si Cayetano. Ang isipin agad ng tao, yung 10,000 niya. Kung ako congressman, ba't ako pipirma? Bakit? Pag pipirma ako, ikaw makilala, kaming pumirma, wala na. Diba? Ito yun, mga kababayan. Huwag isisi sa iba ang sariling pagkukulang. Yan ang mensahe ng Malacanang kay Senador Alan Peter Cayetano matapos mapurnada ang pangako niyang 10K na ayuda. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Walang salitang minyon sa Biblia. Yan ang sagot ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano na muling sinabing may kumukumpas sa galaw ng mga investigating body ng gobyerno. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila. Ma'am Sirira Andres, hello po. Natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Pinayuhan din ng palasyo ang dating Senate President na huwag isisi sa iba ang pangako niyang napako. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Tama. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to Ulit. na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. Di ba? Parang si Marcoleta lang, pag ako nanalo, pag ako ay inyong pagbigyan ng posisyon at iboto, yung kumukonsumo ng 2,000 kuryente pababa, 2,000 pesos, gawin nating libre. Paano mo libre? Ayaw nga pumirma ng mga kapwa mo kongresista at senador. Kasi ganito yan mga kababayan. Sino ba namang tanga? Ganito yan Ito, explain ko sa inyo. Halimbawa, tayo dito, mga kongresista tayo, mga senador tayo. Meron akong proyekto. 1 million pesos sa lahat ng Pilipino. So ngayon, bago yun maaprubahan, pipirma kayo. Ngayon, kapag pumirma kayo, sinong makikilala? Ako. So, kahit anong posisyon ang tatakbuhan ko, hindi makakalimutan ng tao yan. 1 million per head Pilipino kung pumirma kayo dyan, lahat ng Pilipino may 1 million kada isa.
Ngayon, kung may 1 million kada isa, pag kahit anong posisyon sa gobyerno papasukan ko, pasok na ako. Bakit? Wala eh. Project ko yan eh. Si Kent yan eh. Oh, kayong mga pumirma na kapwa ko politician, papayag kayo? Hindi. Bakit? Paano naman pag kami ang tatakbo? Wala nang bubuto sa amin. Bakit? Nandun na lahat kay Alan. Oh, kasi si Alan yung nakikilala. Nandun na lahat kay Kent. Kasi si Kent yung may panukala niyan eh. Kung ako kongresista, kung ikaw senador, papayag ka. Hindi. Ngayon, bakit niya isisi kay PBBM na hindi pinirmahan? Samantalang si PBBM, pipirma lang naman yan kasi i-release ang pundo. Kung hindi pinirmahan ng mga kongresista at senador, ano magawa ni Marcos? Tanga lang. Kayo mga DDS, isipin yung mabuti. Kung ayaw ng kapwa kongresista at senador ni Alan Cayetano pumirma sa pinangako niyang 10,000 pesos kada pamilyang Pilipino na ayuda, walang magawa ang presidente. Yan ang totoo. Ayaw ng mga congressman eh. Ayaw ng mga senador eh. So alangan naman pipirmahan ni PBBM yun, hindi ka dumaan sa congressman at sa kongreso. Di ngayon ang sasabihin ng mga congressman at mga senador, so ano to si BBM? May sariling desisyon? So kung ganyan lang pala, hindi na tayo mag-congressman. Hindi na tayo mag-senador. Bakit? Binabypass tayo eh. Ginawa nyo pa ng insertion si BBM. Ginawaan nyo pa ng insertion. Di ba? Bakit hindi to gawing insertion ni Cayetano, yung 200 billion na yan, kasi 200 to 400 billion daw yan eh. Mabibigyan ng 10,000 bawat pamilyang Pilipino. Di dapat in-insert niya yan. 200 billion insertion. Kasi di ba naging Senate President siya, hindi gawin niya 200 billion insertion. Ang problema, mahihirapan kasi siya mga kababayan maging Senate President kasi bakit? Biruin mo, naging Senate President siya, 3 araw lang. Wala na. Di ba ayaw nga siyang ibutong pagka-Vice President nung tumakbo sila ni Digong? Continue natin ha mga kababayan. Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, wag sana naman niyang ipareho sa pangako ni Digong na jet ski. Ang 10,000 pisong ipinanukala ni Cayetano noong 2022 ay para sana sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Una nang pinabulaanan nito ng Malacanang at hininga ng ebidensya ang senador. Ngayon, dahil 2022 budget daw ang pinag-uusapan dito, wala raw kinalaman si PBBM dahil si former President Rodrigo Duterte pa naman ang nakaupo noon. Mukhang kulang din daw sa pag-aaral ang panukala ni Cayetano dahil hindi ito nakalusot sa Kongreso. Paano raw kasi ang ibang proyekto ng gobyerno kung ibubuhos lahat ng pondo sa 10,000 pisong ayuda kada pamilya? Tama. Samantala, susuportahan daw ng Malacanang ang investigasyong niluluto ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay sa umano'y flood control involvement ni Cayetano kung may lehitimong ebidensya. Maingay ka kasi. Madaldal ka kasi, animal ka. Kaya ngayon, tignan nyo, susuportahan na ng Malacanang. Ang ingay-ingay mo eh. Kinalaban mo yung Malacanang, diniin mo pa si BBM. 2020 mo, 2019, 2020 mo pa yan pinupropose. Wala anong kinalaman ni PBBM no, hindi natupad yung ayuda mo 2020 pa yan, hindi naman presidente si BBM no. Tapos ngayon, pagbintangan mo dahil kay BBM, hindi yan natupad. Di ngayon, susuportahan ngayon ng Malacanang itong investigasyon ni Lacson na patay, makulong ka dito na palpa. Yan, hindi kasi alam niyo sa mga kababayan no, sa totoo lang. Napansin niyo ba? Napansin niyo? Kadalasan sa mga politikong maingay may sabit. Di ba? Napansin niyo? Kadalasan sa mga politikong maingay may problema. Hindi ko sinabing may ganun na, pero ang ingay kasi. Di ba? Kadalasan sa mga politikong nagngangal-ngal, may something. Hindi ganun na. May ganun. May ganun na. Kain yun. Nilalamon yung pondo. Nako, mga kababayan, si Marcoleta, ganyan din. Nag-iingay ng halos 2 buwan. Tapos, pagkatapos ng 2 buwan, sabi ko nga sa inyo, hihintayin ko si Cayetano na magka-wheelchair.
Kasi ngayon, lakas-lakas ng live eh. Eh, tingnan nyo, pag nakasuhan ng plunder, magka-wheelchair bigla yan. Mag-wheelchair yan. Mga kababayan, So, alam nyo na, mga kababayan, no? So, hindi ko na siguro masyadong habaan, mga kababayan, kasi nalubat na po talaga ako. 20% na lang, yung aking battery. Kaya maraming salamat, no, mga kababayan, no? Mag-ingat po kayo palagi, no? At yun lamang po yung ating pag-uusapan sa mga oras na ito na sadyang talagang buwelta ng palasyo. Tuparin ang pangako, wag gaya sa jet ski. Sisi mo pa kay BBM eh. Kasalanan mo yun, pangako-pangako ka. Pag ako nanalo, sasakay ako ng jet ski. Ang ina mo. Ay, nako. Pag ako nanalo, sasakay ako ng jet ski. Sumakay ka nga ng motor, tumambling ka nga eh. Jet ski pa. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon. And God bless. Bye-bye. Salamat po.